Ayan na, ano tayo uli. Kumbaga, um, pag-uusapan natin yung mga project. Kasi nga, na may hearing kasi sa Senado tungkol sa mga project, no, at sa mga budget. So, yung project sa amin dun sa Mindanao, no, sa Davao, Tagum and Davao, no, pinatigil, di ba? Kasi kesyo ganito, kesyo ganyan, sabi na. Pero nag-umpisa na. So ngayon pinag-uusapan nila ngayon doon sa Senado. Si Coco Pimentel ang nag-question. Kasi nga, sabi ni Senator Coco Pimentel, alam nyo, si Senator Coco Pimentel actually, ganyan man yan, oposisyon na oposisyon, pero hindi yan corrupt. Nakuha nyo, hindi yan corrupt, sa totoo lang. Nagtataka siya kung bakit pinatigil yung project sa Davao, no, at Tagum Davao. Kasi may project kasi nung panahon ng Build. So naumpisahan na, hindi lang natapos. Tapos hindi na talaga binigyan ng budget. Ginawang zero budget, no? Zero. Kaya ang sabi ni Senator Coco Pimentel, paano kung wala tayong makukuhanan ng... Kasi ang akala ni Senator Coco Pimentel, may budget naman talaga at may pera, pero hindi lang ibibigay at ibinigay doon sa Mindanao, sa Davao. So ngayon, sabi niya, bakit hindi natin ibibigay, pera naman ng tao yan? Alam nyo, sampal yan kay Bongbong Marcos kasi siya yung presidente. Di ba? Siya yung presidente. Ngayon, ang masaklap kasi dito sa presidente natin, iniba nila yung project. Mas marami silang project na pinag-iisipan doon sa Malacanang, pinapaganda nilang Malacanang. Bakit hindi? Wala namang, katulad din yan kay Imelda noon na ginawa nila ng sarili nilang mansyon ang Malacanang. Diba? So ngayon, sentido komon. Sentido komon. Bakit? Doon sa Malacanang ibubuhos, sa palasyo ibubuhos, yung mga project na gusto nila at malaking milyon-milyon ang pinag-uusapan, milyon-bilyon ang pinag-uusapan na mga gustong ipagawa o gustong ipaayos yung lugar ng para doon siya magpa-party, yung kusina, yung ganyan, yung hall, ganyan-ganyan sa Malacanang. Hindi naman siya talaga kailangan. Dahil wala namang mga ultimong mga kababayan na makakapasok doon kundi sila lang. 'Di ba? Ikukumpara sa mga daanan para sa mga market to market o market road to market, ganyan. Or gagamitin para doon sa mga, tulad yan, subway. Naumpisahan pa, nangyari ba, natapos ba? Wala. O ngayon, pinatigil, pero gumastos na, meron ng mga tapos ngayon, sasabihin nila, yun nga yung kay Duterte, nagkakautang ng ganito, ganyan. Pero anong nangyari? Walang nangyayari dahil nga natigil pero naumpisahan na. So sa panahon ni President Duterte, may budget na yon. Yung tungkol doon. Katulad sa subway. Hindi ba kasama yon sa budget yung binili ng boring machine para di ba yung boring head lang, magkano yun eh? Bilyon ang pag-uusapan nun, ha? Ngayon, hindi na tuloy-tuloy ang subway. Hanggang ngayon, hindi pa. Ganyan ang Marcos administration. Naubos na lahat-lahat ang pera, wala ng pera, pero ano ang nangyayari? Wala ang nakikitang project. Ngayon, yung mga project na natapos, ngayong itong taon niya na to, Bongbong Marcos, mahiya ka. Magda-3 taon ka pa lang. Yung mga project na natapos ngayon kay President Duterte, yan. Naumpisahan niya nung build na. At sila Mark Villar at si Secretary Tugadi yung talagang nagwo-work dyan. At lahat ng mga kabinete ni President Duterte nakasapi doon sa mga build program na yan ni President Duterte. At yung mga country na nagpo-produce ng mga kailangang materials. At yung nakatoka doon, yung construction doon. Pero ang problema, pagdating ng araw, kiniklaim mo, ang kapal ng pagmumukha mo, Bongbong Marcos. Inutil ka na nga, wala ka na nga nagawa, inubos mo pa ang pera ng bansa. Pero ano ang ginagawa mo? Ginagrab mo, kinikrit mo, yung build na nangyari at na-accomplished nitong taon na to. Mahiya ka.
Okay? Mahiya ka. Ha? Ganyan ba ang resulta yung resulta ng taong bangag? Resulta ng taong adik? Manggagrab at mangkikredit na lang ng hindi gawain? Yung makapal ang mukha, hindi marunong mahiya. Mahiya-hiya kayo. Kayo ngayong administrasyon na to. Huwag kayong mangkikredit, hindi nyo pa sinasabi kung sino yung mga nag-uumpisa dyan. Actually, nandyan si Mark Villar. Okay, andyan si Mark Villar. Pero, tandaan natin, kung hindi naman dahil kay President Duterte, hindi naman mangyayari yan. Ang kapal ng mukha, wala nga siyang guys, may nakikita ba kayong accomplishment niya? Sa 2 taon, magtatatlong taon, wala, di ba? Ang accomplishment niya yung naubos ang pera natin at nagbenta pa siya ng gold reserve. Ganyan kawalang hiya ang ating Pangulo. Itong Bongbong Marcos na to, na walang ginawa kundi mangkikredit, grab, akala mo meron na siyang project, pero yun pala wala. Mahiya-hiya-hiya ka. Ha? Huwag mong sanayin yan. Baka gayahin ka ng anak mong para na rin tabili. Nagmumukha na ngayon ding laging high-height butterfly. Ano niya? Kita nyo ha, kung ano ang style ngayon ni Bongbong Marcos. Oo. Sasabihin na lang niya, sige, credit na grab na lang natin yung mga nangyayari at natatapos ng mga project. Kung tutuusin ha, imbis pagandahin niya galing sa pera ng bansa, galing sa pera nung kinikita ng airport, yung naiya, yung airport na yan. Dapat, katulad ng ginawa ni President Duterte before. Napayos. Tinuloy-tuloy niya kasi yung project na yun, naumpisahan ni Aquino, kaya lang, nasaan ang mga pera ng budget? Bakit ngayon, yung mga nakataplak doon, inahuhulog, hindi pa tapos, ganito, ganyan. So, noon si President Duterte natapos, naganda at naging maganda at naging maayos. Pero, hindi ibinigay, pinapamuno ng iba o private na tao. Hindi ginawang privatization. Kasi nga, para ang kita ng airport ay kikitain ng gobyerno. So, pera ng gobyerno ang gagamitin to improve our NAIA. Yung international airport natin at lahat ng mga airport natin sa Pilipinas. Dapat pera natin yun. Dapat project ng gobyerno. Hindi private. Hindi naka-privatization. Kumikita ang mga airport natin, especially ang mga international airport, pero ang kumikita niyan, yung private, hindi ang gobyerno. Yung SLEX at INLEX, natural na yun kasi nga naumpisahan na nakaano na yun sa panahon ni President Duterte na napag-usapan na, no? Na may mga bidding na, ganito, ganyan. So, ngayon, ang MVP ang nakakakuha nun. Malamang kasama na yun doon yung hari ng Indonesia. Yung hari, hindi, yung tycoon. Si Antonio Salim. Sorry, tama ba ako? Pero ang masaklap kasi dito, no? Yun, talagang natapos. At least, bahala na kayo. Basta meron tayong magandang daanan para tuloy-tuloy at hindi matraffic. Pero yung airport, guys, naumpisahan na gamit ang pera ng Estado. So, dapat kikita ang Estado. Noong pagbaba ni President Duterte, 1 taon pa lang, 2 taon pa lang tong Bongbong Marcos na abnormal na tong inutil na to. Pina-private niya na ang airport. Ganyan. Diba? Inutil. Hindi nakaka-proud. Napaka-inutil ang ating presidente. Bongbong Marcos, kapag hindi mo na kaya, bumaba ka na. Nakakahiya ka. Resign dong. Nakakahiya ka talaga. Napaka-weak mo.